Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang aking mga minamahal na kapatid. Sa Islam, maligayang pagdating sa New Muslim Academy. Ngayon ay nais kong talakayin sa inyong lahat. Sa ating maikling broadcast at episode, ang isang espesyal na pangalan mula sa mga pangalan ng dakilang Allah at lahat ng mga pangalang ito ay special. At ang pangalang ito ay kilala bilang isang qualifier name. Bakit ko ito tinaguriang qualifier name? Well, mayroon tayong ilang mga pangalan ng dakilang Allah tulad ng natalakay natin kanina. Ang mga ito ay universal. Universal sa puntong ito ay isang pangalan lamang. Ngunit ang mga kahulugan o ang kahulugan ng pangalan ay nagdadala ng mga kahulugan ng iba pang mga pangalan. Kaya ito ay parang isang universal na pangalan. At tinalakay natin ito dati. Noong tinalakay natin ang pangalang Rab, ang Panginoon. Ang pangalang ito ay isang qualifier name. At ito ay ang pangalang Al-Afu. Al-Afu. At maaaring narinig na natin ang pangalang ito sa Ramadan, lalo na sa huling 10 gabi ng Ramadan dahil mayroong isang salaysay na nagmula sa sugo, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala. Kung saan itinuro ng sugo sa kanyang asawa na si Aisha, radiyallahu anha, na kung hinahanap niya ang gabi ng kapangyarihan at pagtatakda at kabutihan na siyang Laylatul Qadr, ang pinakamagandang gabi sa buong taon. At nararamdaman niyang nahanap na niya ito. Itinuro niya sa kanya na sabihin doon sa gabing iyon, Allahumma innaka afuun. Ito ang pangalan ng Allah, Afuun. Iyan ang pangalan para sa episode ngayong araw. Afuun tuhibul afwa fa'fuani. Diba? Na, o Allah, mahal mong pawiin ang kasalanan, kaya pawiin mo ang aking mga kasalanan. Ngayon, isinasalin ko ito bilang ipagpawid obliteration. Nang may layunin, nang may intensyon. Sa pangkalahatan, sinasabi sa mga salin. Mahal mong magpatawad, kaya patawarin mo ako. Pero, hindi lang ito basta pagpapatawad, ito ay isang pagpawi talaga ng kasalanan. At tatalakayin natin yan ngayon. Kaya ito ay isang qualifier name. Bakit? Dahil natutunan natin mula sa ibang mga pangalan ng dakilang Allah na siya ay nagpapatawad. Ngunit paano siya nagpapatawad? Ang pangalang ito, ang nagbibigay linaw, qualifies sa atin sa pag-unawang iyon. Itinuturo nito sa atin kung paano eksaktong nagpapatawad ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya paano siya nagpapatawad? Well, nililipol niya ang kasalanan. Binubura niya ang kasalanan. Pinapawi niya ito mula sa pag-iral, anupat walang mga bakas ng kasalanan ang naiiwan. Anupat kapag pinatawad ka niya, ang lupa kung saan mo ginawa ang kasalanan ay pinapalimot. Ang mga anghel na sumulat ng kasalanan, sila ay pinapalimot. Ang tinta na nagtala ng kasalanan ay inaalis. Ang kapaligiran na maaaring nakasaksi sa kasalanan, sila ay pinapalimot. Pinatawad ka sa isang perpektong pagpapatawad, di ba? Ang kasalanan ay literal na binura. Mula sa pag-iral na kapag hinarap mo ang dakilang Allah. Sa araw ng paghuhukom, haharapin mo siya na para bang hindi mo ginawa ang kasalanan. Sa simula pa lamang. Gaano yun kagaling? Gaano yun kagaling? Ganyan kaperpekto ang dakilang Allah sa kanyang pagpapatawad sa atin. Nagkakamali tayo, hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Nagbabalik loob tayo sa kanya, humihingi ng tawad, at pagkatapos ay pinararangalan niya tayo sa pamamagitan ng pagpawi sa kasalanang iyon mula sa pag-iral, di ba? At walang duda, ang mga alam nyo, ang pangalang ito ay mula sa kategorya ng mga pangalan na nagbibigay sa atin ng panloob na hangarin na huwag mawala ng pag-asa sa dakilang Allah. Nagaano man tayo kasama, gaano man. Karaming beses tayong nagkamali, gaano man ang ating kalagayan, gaano man ang ating mga kasalanan, hanggat tayo ay humihinga. Huwag tayong mawawala ng pag-asa sa dakilang Allah at
Tandaan natin na ang bawat hininga ay isang pagkakataon upang magbalik loob sa Kanya at ang pagpapatawad niya. Sa atin ay madali. At hindi lang pagpapatawad, pinapawi niya ang kasalanan. Ito ay isang perpektong pagpapatawad. Walang makakahanap nito pagkatapos. At haharapin natin ang dakilang alan na parabang hindi natin ginawa ang kasalanang iyon sa simula pa lang. Iiwan ko sa inyo ang pangalang ito upang pagnilayan. At dalangin ko na magdala ito sa inyong buhay. Nang kinakailangang pag-asa, malaking pag-asa. Huwag na huwag mawala ng pag-asa sa awa ng dakilang Allah. Mahal ko kayong lahat alang-alang kay Allah. Hanggang sa muli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.